Iginiit ng ilang kongresista na hindi na hawak ng gobyerno ng Pilipinas kung mapapauwi o hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague, Netherlands. Samantala, 17 tripulanteng Pinoy na inatake ng hinihinalang Houthi rebels sa Yemen, ligtas na. Yan at iba pa sa Express Balita ni Abby Malanday. Iginiit ng ilang congressman lawyers sa Kamara na hindi na hawak ng gobyerno ng Pilipinas kung mapapauwi o hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague, Netherlands. Iyan ay kasunod ng paghain ng isang resolusyon sa Senado na humihimok para sa agarang pagpapauwi sa dating presidente na ngayon nakapiit sa ICC detention facility dahil sa umunoy crimes against humanity. Ay kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, wala nang kapangyarihan ukol dito ang ating gobyerno dahil nasa ICC na ang reklamo. Bilang bahagi ng hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa ganap na digitalization ng pamahalaan, umabot na sa 7,083 barangay o 16.9% ang may access sa Barangay Information Management System ng Department of the Interior and Local Government. Ayon sa Malacanang, target ng DILG na patuloy na itaas ang bilang ng mga barangay na makikinabang sa programa. Sa kasalukuyan, nasa 11,658 barangay o 27.7% na ang naorient tungkol sa BIMS. Layunin nito ang mas organisado at mas mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad. Ipinatawag na ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian upang ipabati ng pagkakabahala sa pagban ng China kay former Senator Francis Tolentino. Ayon sa Malacanang, ipinaalala ng DFA na pinahalagahan ng Pilipinas bilang demokrasya ang freedom of expression at iginagalang nito ang separation of powers kabilang ang mandato ng mga senador na imbestigahan ng mga isyong may kaugnayan sa national at public interest. Ligtas ang 17 tripulanteng Pilipinong lula ng isang barkong inatake ng hinihinalang Houthi rebels sa karagatan ng Hodeida sa Yemen. Ayon sa Malacanang, noong July 6 araw ng linggo inatake ng hinihinalang Houthi rebels ang MV Magic Sea sa karagatan ng Hodeida sa Yemen at nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng security team ng barko at mga piratang may bit-bit na automatic weapons at rocket-propelled grenades. Samantala, aabot sa 30.29 billion pesos ang nakumpiska ng pamahalaan ng mga illegal na droga sa unang bahagi ng taon ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PIDEA spokesperson Attorney Joseph Frederick Calulot na ang mga nakumpiska ng mga illegal na droga ay shabu, marijuana at ecstasy. Abby Malanday para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.